Naramdaman niya ang yakap nito. Umiyak din ito habang hinahaplos ang kanyang likod. I'm sorry. Bulong nito. Basag ang boses. Babae ka. Kaya dapat alam mong pakiramdam ng tulad kong inabuso ng walang kalaban-laban. Kung hindi dahil sa kung hindi ako magdadalawang isip na tapusin na lang ang buhay ko. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Lihim na ipinangako na hindi siya susuko para sa anak niya. Hindi na niya kakayanin kung pati ito'y mawawala sa kanya. I'm sorry kung nagpadala ko sa galit ko. Naaawa ko sa itsura ni Pito kanina sa presinto. Walang tulog at panay lang ang iyak. Tila isang dosena ng karayaman tumusok sa kanyang puso hanggang sa mamanhid ito dahil sa narinig niya. Kung magawa ko man siyang patawarin, hindi ko iuurong ang demanda. Hindi lang ang kasalanan niya sa akin ang dapat niyang pagbayaran, kundi pati na ang kasalanan niya sa Diyos. Anya, wala itong imik na inalo siya. Kapag hinahaplos nito ang likod niya ay mas lalo siyang napapaiyak. Sana'y may magsabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Sana may totoong makaintindi sa pinagdadaanan niya dahil ang lalaking akala niya noon ay iintindi sa kanya, buong buhay niya, ay siyang may dulot noon. Anong gusto mong kainin? Tanong sa kanya ni Princess. Pinilit siya nitong akayin papunta sa kusina at ipaghanda ng pagkain, kasama nitong asawa. Nakatulala lang siya sa counter. Wala akong gana. Sagot niya. You need to eat. Magagalit si Shete kapag nalaman niyang ginugutom mo ang sarili mo. Si First, umiling siya. Kung iniisip niya ang bagay na yun, sana hindi niya ginawa ang kasalanan niya. Napabuntong hininga na lang ang dalawa. Nakaupo at nakatitig lamang siya sa refleksyon niya sa tiles ng counter. Hindi na niya maipaliwanag ang itsura niya. Binalot sila ng katahimikan habang si Uno ay nagsimulang magluto. Nakaalalay naman sa kanyang labi si Princess. Kapag nasagot ng mga katanungan ko, aalis na ako dito. Magpapakalayo-layo ako para makalimot. Pagbasag niya sa katahimikan, nanlaki ang mga mata ng kausap. Hindi mo sasabihin kay Pito? Umiling siya. Tinapos ko na ugnayan namin at wala nang makababago ng desisyon ko. Pero ang baby, malamig ang tingin na ipinukol niya dito. Kaya kong palakihin ng bata na walang kahit na anong tulong mula sa kanya. Miller ang bata. Hindi ka basta-basta hahayaan ng pamilya lalo at dala mo ang anak ng bunso nila. Giit pa rin ito. Hindi Miller ang anak ko dahil hindi kami kasal. Hinawakan nito ang kamay niya tinaplos. Huwag kang maging matigas, Annalyn. Pakinggan mo muna si Shete. Kung hindi ako magiging matigas, sino magtatanggol sa amin ng anak ko? Pilit siyang umiti. Sa tingin mo, ano ang paliwanag niya? Anong paliwanag sa panggagahasa? Meron ba? Natameme ito. Alam kong mayaman kayo at kaya niyong gawin ang kahit na ano. Sa dami ng koneksyon niyo pero makikiusap ako sa ina nila. Nahayaan ako umalis. Alam kong bilang inay maiintindihan niya ako. Nang maghain si Uno'y pinilit niya ang sarili na kumain. Kailangan niya magpalakas dahil alam niyang mahaba-habang laban ang tatahakin niya. Hindi dapat siya maging mahina. Tama na ang 2 araw na pag-iyak at pagluluksa. Pero kahit anong gawin niya, ay traidor pa rin ang kanyang puso. Namalayan na lang niya na umiiyak na naman siya habang iniisip si Shete. Nang magpaalam ang mag-asawa ay bumalik siya sa kwarto. Humiga sa kama at tumitig muli sa kisame. Wala siyang ideya sa gagawin niya ngayon. Hanggang sa sumapit ang hapon ay nakatitig lamang siya sa kisame. Narinig niyang ugong ng sakyan. Si Troy. Ang binata agad ang pumasok sa kanyang isipan. Agad siya bumangon upang salubungin ito. Marami siyang tanong at alam niyang ito lang ang makasasagot. Pagkababa sa sala ay siya naman pagpasok nito sa kabahayan. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. May itinaas itong envelope. Umupo ito sa couch at sumunod siya. Halata rin sa mga mata nito na wala itong tulog. Nangingitim ang paligid noon. Kailangan maging formal ang pagsampa ng kaso kay Shete para umakyat ito sa korte. Kailangan mag-apila ka para mabuhay ang kaso. Habang ipinapaliwanag nito ang dapat niyang gawin ay nakatitig lamang siya dito. Bakit mo to ginagawa? Pinsan mo ang habang buhay na makukulong kapag nanalo ako sa kaso. Hindi niya mapigilang itanong. Kahit pinsan ko siya, sa'yo ko papanig dahil ikaw ang biktima. I'm doing this not because Seven told me to, but it's my duty to protect the victims and give them justice they deserve.
Seryoso ang bawat mga salita nito at bumalik sa pagpapaliwanag sa magiging proseso ng kaso. Tinasan niya ito ng kilay. Naniniwala kang ako ang biktima? Bilang isang alagad ng batas sa kahit na anong organisasyong kinabibilangan, hindi ko maniniwala ng isang tao ay biktima o nagkasala kung wala kang matibay na ebidensya. Tumango ito. Anong gusto mong itanong? Napangiti siya dahil sa direkta nitong sagot. Malakas ang pakiramdam nito. Alam mo lahat sa akin, di ba? Ikaw ang inutusan ni Shete na matyagan lahat ng galaw ko. Paano mo nasabing ako ang babaeng iyon? Tumitig ito sa kanyang mga mata bago sumagot. Nandun ako nung gabing iyon. Hindi na siya nagulat pero naikuyom niya ang kamao sa galit para dito. Nandoon ka pero hindi mo ako tinulungan? Anong pinagkaiba mo sa pinsan mo? Nagtagis ang bagang nito pero kalmado ang mga mata. Malaking pinagkaiba namin. Siya ang gumahasa sa'yo at ako'y nagligtas sa'yo sa kamay niya. Nagiwas ito ng tingin. Pero nahuli ako. Hindi ko siya napigilan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa envelope na iniabot nito. Siya lang, di ba? Noong mga panahon na iyon, alam kong hindi lang iisang tao ang pumasok sa kwartong pinagdalan sa akin. Kinabahan siya dahil hindi pa rin ito makatingin diretso sa kanyang mga mata. Marami sila, pero pakiramdam ko'y iisang tao lang ang gumalaw sa akin. Di ba? Pilit niyang kinukumbinsa ang sarili. Nandoon pa rin ang pakiramdam ng mga pangyayaring iyon. Maraming boses ang narinig niya kaya't naguguluhan siya kung tama ba ang pakiramdam. Seryosong ibinalik nito ang tingin sa kanya. Bakit parang hindi ka sigurado? Sigurado ako. Diin niya. Pero gusto kong makumpirma mula sa'yo. Sa Shete lang, di ba? Natatakot siya sa magiging sagot nito. Nagkibit balikat ito. Napamura siya. Nagulat din siya sa lutong ng mga salita lumabas sa kanyang bibig. Bakit tayo mo sabihin? Gusto kong kasuhan ng iba pang kasama niya. Alam kong meron pa para matapos na. Napabuntong hininga ito. Calm yourself, Annalyn. This is a very long process. The case is not easy. You should be ready in all circumstances you will be facing. This case will take years to be accomplished. Kahit gaano katagal. Anya, pero malaki ba ang tsansa na manalo? Halos magdadalawang taon na rin sa mula noon. Tumungo ito. Of course, I'm not a lawyer but I know the law. As indicated in the Article 90 of Prescription of Crimes, ang mga krimen may parusang kamatayan, reclusion perpetua o reclusion temporal ay prescribed in 20 years. You're the victim and I know that victims will have the justice they deserve. Reclusion perpetua ang kadalasan na pataw sa isang offender for rape. Kung buhay pa rin ang death penalty sa panahon natin ngayon, magiging mabisa lang yun kung may kapansanan ng biktima, kung kadugo o sanggol pa. Gaano katagal kapag reclusion perpetua? Binuksan ito ang envelope at may inabot sa kanyang papel ngunit hindi niya iyon pinansin. Naghihintay siya sa sagot nito. Nakadepende kung gaano kabigat ang nagawang kasalanan ng isang tao. But for rape cases, reclusion perpetua is imprisonment from 20 to 40 years. Natahimik siya. Napakatagal na panahon noon. Napahaplo siya sa kanyang tiyan. Paano niya ipapakilala ang kanyang anak sa ama nito? Sa tagal na panahon na iyon, hindi niya alam kung ang nararamdaman niya kay Shete ngayon ay nararamdaman pa rin niya pagkatapos ng halos 4 na dekada na mawawala ito. What are you thinking? Bigla ka natulala. Napakurap siya at biglang umiling. Wala. Iniisip ko lang kung paano mananalo kung wala naman akong kakayahan. Don't worry, I'm here. Nagpasalamat siya sa kabaitan nito. Your lawyer is on her way now. She will help you in drafting your complaint. Surely, she will advise you about another possible way that is helpful to press charges. Kinuha niya ang papel na inilapag nito sa lamesa. Natigilan siya nang mabasa ang mga nakasulat doon. Formal letter iyon mula kay Attorney Fort Miller regarding the case of Seventh. Mukhang nahalata ni Troy ang reaksyon niya kaya kusa itong nagpaliwanag. Ayaw umapilian ni Shete. Gusto niyang makulong agad at hindi na dumaan sa tamang proseso ng kaso. Ayaw niyang balikan mo ang mga nangyari na imposible dahil magbibigay ka ng testimony at paulit-ulit yung itatanong sa korte. Bigla siyang nakonsensya. Ang pinsan nito mismo ang tumulong sa kanya para sa kaso at ang pamilya nitong hindi siya itinuring na iba ay nakikiusap na iurong niya ang kaso. Gusto na naman niyang maiyak. Naguguluhan na naman siya. Napapatanong kung tama ba ang daan na tinatahak. Of course, hindi papayag ang mga kapatid at magulang niya kaya gumagalaw ngayon sa 4.
Siya ang abogado ni Shete. Kapag umapila ka na at nagpa siyang bitawan ng kaso, ang prosecution ay tuloy kahit wala at ayaw nang ituloy ng victim. Possible ang ganoong bagay sa kaso ng rape. Kung marami ang galamay at koneksyon ng pamilya Miller, marami din ang galit at ayaw sa kanila sa industriya ng negosyo at kapag nalaman nila ang issue ng pamilya, ay hindi malabong gamitin nila iyon. Paliwanag nito. Tumingin siya dito, naluluha. Anong dapat kong gawin? Napasandal ito sa couch na kinuupuan at sabay silang napabuntong hininga. Sinong tinatanong mo? Si Troy, na pinsan ni Shete? O si Troy na alagad ng batas? Pareho. Sagot niya. Bilang pinsan ni Shete, ayokong maskandalo ang pamilya namin. Malaking dagok sa pangalan namin ang ganitong pagkakamali. Pero kahit mali, panig ako kasi kadugo ko. Tumikim pa ito at pabirong iniba ang boses. I-flenex ang muscle at nag-chest out. Bilang alagad naman ng batas, sasabihin kong ituloy mo ang kaso dahil yun ang tama at para makamit mong hustisya. Hustisya naman ang pinapakinggan at pinapanigan ko kapag alagad ako ng batas. Muli niyang binasa ang sulat ni Cuatro. Gusto nitong makapagkita sa kanya at kausapin tungkol sa kaso pero alam niyang gusto siya nitong makausap para kumbinsihing iurong ang ihahain niyang kaso. Kung gusto mo makapagkita kay Cuatro, isama mo ang abogado mo para hindi ka magsisi sa mga desisyon na susunod mong gagawin. Paalala pa nito. Natatakot ako na baka hindi ako manalo. Noon kaya hindi ako nagsumbong sa mga pulis bukod sa hindi ko alam kung sino ang dapat sasihin. Ay nahihiya akong isa publiko ang nangyari. Ayokong matulad sa mga napapanood kong biktima na hinuhusgahan kaysa tulungan. Minsan biktima pa ang sinisisi. Biktima na nga lalo pang gagawin biktima. Mabilis niyang pinunasan ng luha. Ipinangako niyang hindi na siya iiyak dahil ayaw niyang pati anak niya ay maapektuhan. At ngayon, handa ka nang harapin ang mga iyon? Oo, para sa anak ko. Na anak rin ang kakasuhan mo. Natahimik siya sa sagot nito. Alam niyang nakakatuwa ang sitwasyon niya. Kung mahina lang ang kapit niya sa Panginoon at sa anak niya ay siguradong nawala na siya sa katinoan. Pero nagkasala siya. Gasgas na mga salita pero rape is rape. Ginagawa ko rin ito para sa amin. Ngayong malinaw na ang isip ko, alam ko mapapatawad ko siya kapag napagbayaran na niya ang kasalanan niya sa Diyos. May hintayin mo siya ng 20 to 40 years kapag nahatulan siya ng reklusyon perpetua. Hindi na naman siya nakapagsalita. Ang matindi niyang kalaban sa hamon na ito ay ang sariling emosyon. Paiba-iba ang direksyon ng kanyang nararamdaman kaya pati isip niya ay epektado. Hindi ko alam. Baka mawala na ang pagmamahal ko sa kanya sa mga panahon na iyon. Napailing ito. Hindi sang-ayon sa kanyang sinabi. Wala akong alam sa pag-ibig pero sabi ng love guru na si First Pillar. Kapag true love, kahit sa kamatayan hindi makakahadlang. Kaya kahit ilang dekada, kung true love kayo, hindi mawawala ang pagmamahal mo. Sa malungkot niyang kalagayan ay napatawa pa rin siya dahil sa pagniwi nito. Sa bawat pagbigkas ng mga salita, halatang hindi pa ito nagmahal dahil sa reaksyon nito. Naputo lamang ang pag-uusap nila dahil sa pagtunog ng doorbell. Bago pa man siya makatayo ay nauna na si Troy at ito na ang nagbukas ng pinto. Tumayo din siya upang salubungin kung sino man ang dumating. Unang umagaw ng atensyon niya ang tunog ng takong sa bawat pag-apak sa sahig, hanggang sa makita niya ang babaeng halos kasintaas ni Troy. Naka 3-piece white suit ito, mataas at malinis na nakapusod ang hanggang bewang na buhok. Itim na itim iyon, kumikintab. Bitbit dito ang touch case sa kaliwang kamay. Normal na nakataas ang kilay nito, maliit ang muka, seryoso ang mga itim na mga mata at ang maliit na labi ay walang kangiti-ngiti. Hanggang balikat lang siya nito nang makalapit. She's Attorney Alegran. Ani Troy. Namangha siya dahil kung hindi niya alam na abogado ito, ay aakalain niyang H&M model. Inilahad dito ang kamay. Attorney Galia Alegran. Agad niyang inabot ang kamay nito. Annalyn Bayubay. Inaya niyang umupo ito. Hindi niya alam kung siya lang pero nakaka-intimidate ang dating nito. I will be your attorney. We will not talk about the price of my service. Poor Troy is the one who will pay for all your expenses. Now, let's proceed to the process of filing your complaint. Inilabas nito ang laptop. Nakatitig lang siya sa maganda nitong mukha. Tumikim ito. By the way, before proceeding, I have one question for you and you should answer me honestly. If you do not trust me, I will never know how we will fight for your side. Are you guilty or not? Hoy, pagsalitan mo muna. Buntis yan at hindi sanay sa ganito. Para ka naman nag-i-interrogate ng kriminal.
Natatawang saway ni Troy na lihim niyang ipinagpasalamat. Dahil sa seryoso nitong ekspresyon ay natatakot siyang sumagot. Pakiramdam niya isang maling sagot ay puputulan siya nito ng ulo. Umirap ito kay Troy. Halatang magkakilala ang dalawa. Pilit itong ngumiti sa kanya pero sa huli naging simangot pa rin. Ngumiti siya. Ayos lang. Naintindihan ko kung bakit ganoon ang mga tanong. Ako ang biktima at hindi ako nagsisinungaling. Tumango ito. That's great. We will win the case. Kahit guilty, na ipapanalo niyan. Paano pa ang biktima? Sabat na naman ni Troy. Sinama nito ng tingin ni Atty. Alagron. Go to hell, Miller. Humarap ulit ito sa kanya. Nawawala na ang kaba niya. Siguro'y natural sa babae ang pagiging seryoso at intimidating. Be brave in answering my questions. Damsels are not welcome in this case. You should be a knight for conquering this challenge. Yourself is the only companion you have if you are in the courtroom. Ipagtatanggol kita at siguraduhin ko mananalo tayo pero kapag ipinasalaysay sa iyo ang lahat, sarili mo lang ang kakampi mo. Huwag ka matakot. Sumang-ayon siya sa lahat ng sinabi nito. What is your relationship to the offender? Natigilan siya. Napatingin siya saglit kay Troy na nag-iwas din lang ng tingin sa kanya. Ano na nga ba ang relasyon nila ni Shete? I know your relationship with him because Fort Miller and I are in the same field and he is happy about the engagement of his younger brother. 2 months ago. I just want to hear it from you. Ex-fiancé. Nautal siya dahil kahit siya hindi niya alam kung anong lugar ni Shete ngayon sa buhay niya. Tumango ulit ito. You and the offender are not in a relationship at the time of the incident, right? Umiling siya. Hindi kami personally magkakilala noong time na nagawa niya sa akin yun. Kumunot ang noon nito. What do you mean personally? Did the two of you know each other virtually? Miller is a famous clan. After all, it's not impossible to know him on any social media platforms. I mean, nagkita-taga-usap na kami a year before the incident, pero hindi kami magkakilala talaga. Hindi na rin niya ako natatandaan. Huwag kang magpaligoy-ligoy sa pagsagot. Be specific and direct to the point. Sa ganitong kaso, hindi kailangan ng malanobelang unang pagkikita ng mga characters. Kapag tinanong ka kung kilala mo ang offender, sabihin mong hindi. Huwag mo sasabihin na personally ay hindi. Dahil may point na pwedeng sabihin ng kabilang panig na magkakilala kayo virtually. Pwedeng palabasin na stalker ka ng offender in the virtual world at nagustuhan mo ang ginawa sa'yo. Nasaktan siya sa huling mga salita nito pero pilit niyang sinisiil ang emosyon. Tulad ng sabi nito kanina, hindi ito madali kaya kailangan niyang maging matapang at hindi balat sibuyas. Okay, sige. Hindi kami magkakilala. Sikapin mo walang magiging kahit na anong butas sa isasagot mo. Totoo, pero ligtas na sagot para hindi kalituhin ang kabilang panig. Ako na bahalang magpasa ng complaint. Hihingin ko ang testimony mo mamaya kapag tapos na mga tanong ko. Tahimik lamang sa Troy sa gilid. Totoong wala siyang kakampi sa ganito kundi ang sarili. Where did the incident happen? Sa bar. The name of the bar? Inalala niya ang bar na pinuntahan nila ni Shete. Nocturne. Lahat ng itinatanong nito at mga sagot niya ay mabilis nitong itinatype sa laptop nito. Anong ebidensya pa lang kailangan para mapatunayan kung biktima ako? In court, the convincing and natural way of stating the whole incidents about the rape case, sometimes enough to prove that the victim was raped. No victim would put his or herself in the kind of situation just because she or he is just bored and playing around. Sinuot nito ang reading glasses na nakasabit sa kabilang pocket ng coat nito. Tumawid ng upo. Ganon din siya. Matamang nakikinig sa mga paliwanag nito. But the evidence is also important to prove that rape happened to make it stronger and factual. We have 3 categories of evidence which are testimony, documentary, and tangible items. Binuksan nito ang touchy case na dala at may inilabas na 3 klase ng papel. These are the example of victim's testimony. Ipinakita nito ang 3 pahina ng papel. Salaysay ng isang biktima. Bigla siyang naawa doon. And this is the documentary. May CCTV footage na nakaprint sa isa pang ipinakita nito. For the 3rd evidence, in your case, it is hard to find tangible items connected in the incident, for it is years ago. Nasa nasuot mong damit ng mga panahon na iyon. Umiling siya. Wala na iyon sa kanya. Pagka-uwi ko sa apartment ko, hinubad ko at inilibing. Hindi ko kaya makita yun araw-araw. I understand. Wala ka na bang ibang bagay na dala ng mga panahon na iyon? Wag lang. Pero hindi ko na nakita yun. Hindi ko alam kung naiwan ko sa bar.
What did you do after the incident? Nawalan siya na isasagot. Inalala niya ang nangyari. Ngayon lang sumagi sa kanya ang sagot sa tanong na iyon. Ano nga bang nangyari matapos ang sandaling iyon? Paano siya nakauwi sa apartment niya? Nakayuko si Shete habang nakatulala sa pader. Napakainit ng lugar, walang kain, walang ligo at walang pahinga. Pagod na pagod ang buong pagkatao niya. Hindi niya mapigilan ang mapaluha habang iniisip niya si Annalyn at ang anak nila. Kung normal na araw, kayakap niya na sana ngayon ang fiancé. Pinagsasalbihan ito sa abot ng kanyang makakaya at oras-oras na ipinaparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. Masaya sana sila ngayon at nag-uusap tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Pinunasan niya luha gamit ang kwelyo ng damit. Lubos niyang pinagsisisihan ang nagawa noon. Kung maibabalik lang niya ang mga araw, hindi niya gagawin iyon. Pati sa kanyang ina ay nahihiya siya. Hindi ito nagkulang ng paggabay sa kanya pero naligaw pa rin siya ng landas. Napakawalang kwenta mong tao. Namuanyo ka. Mas masahol pa sa demonyo ang kasamaan mo. Mapait siyang napangiti habang pinapakinggan ang mga boses sa kanyang isipan. Sa sobrang dami ng problemang kinakaharap at ang isipin na mawawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal at magiging anak nila, ay nakakaranas siya ng hallucination. Sino nga bang hindi kung mailalagay sa pinagdadaanan niya ngayon? Ang bunso ko. Para siyang nalagutan ng hininga nang marinig ang basag na boses ng ina. Bumaling siya sa likod ng rehas ng seldang kinasasadlakan niya. Nakita niya ang luhaang ina na lumapit sa kanya. Mariin siyang pumikit. Ayaw niyang magpakita sa mga ito sa labis na hiya. Isiniksik niya ang sarili sa sulok ng selda at tahimik na umiyak. Wala siyang kasama sa selda pero pakiramdam niya ay napakasikip noon. Halos hindi siya makahinga. Bro, narinig niya ang boss ng kanyang Kuya First. Lahat ng mga kapatid niya pati si Princess ay dumalaw sa kanya. Nakayuko lamang siya habang walang ampat ang luha. Mula nang magawa niya ang pagkakamali ng gabing iyon, nakita na niya ang sarili sa ganitong sitwasyon pero hindi niya akalain na halos ikamatay niya. Hindi niya akalain na sobrang maglaro ang tadhana. Ang babaeng minahal niya at nagmahal sa kanya ng totoo ay winasak niya ang pagkatao. Akala niya siya ang bubuo dito ngunit siya pala ang sisira kay Annalyn. Bunso, lumapit ka kay mommy. Anang ina. Mas lalong lumakas ang iyak nito kaya ayaw man niya ay napilitan siyang lapitan ng mga ito. Ang pinakaayaw niya ay ang lumuluhang ina pero siya ang dahilan ng pagluha nito ngayon. Tulad ng pagpapaluhan niya sa kanyang Annalyn. Kahit nakaharang ang rehas ay hindi nakahadlang upang yakapin siya ng mahigpit ng kanyang ina. Ilalabas kita dito, bunso. Lahat gagawin ng mommy para mailabas ka dito. Hindi ko bagay dito. Hindi ka dapat parusahan ng ganito. Hinalikan niya ang noo ng ina at isinandal ang mukha sa malamig na bakal. Gusto niyang maging matatag pero paulit-ulit siyang pinagtataksilan ng lungkot. We will file a petition for bail. Sabi ng kanyang Kuya Cuatro. Tinapik nito ang balikat niya. Lahat ng kanyang mga kapatid ay yumakap din sa kanya. Alam niyang matatag ang mga ito pero ngayon ay pulang-pula ang mga mata ng mga ito at hilam ng luha. Minsan gusto niyang questionin ang Diyos dahil sa walang katapusang pasakit sa kanya. Palaging puno ng lungkot at bighati ang kanyang buhay pero palagi niyang naaalala ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Annalyn na kahit gaano kahirap ang pagdaanan sa buhay ay lagi manalig sa Diyos. Lagi magtiwala sa paraan niya ng paghulog ng matatag na sundalo na hindi matitinag sa kahit na anong laban sa buhay. Ang lungkot ay may kapalit na walang hanggang ligaya. Ayos lang ako. Nagbigay na ako ng testimonya sa mga pulis. I'm pleading guilty. Nalaka ang mga mata ng ina. Bakit mo ginawa yun? Inosente ka. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Kakausapin ko si Annalyn. Luluhod ako sa harapan niya at pakikiusapan na iurong ang kaso. Umiling siya. Nagkasala ako, Mom, at kailangan kong pagbayaran yun. Ito lang ang paraan para mapatawad niya ako at bumalik sa akin. Gusto kong simulan dito ang pagiging mabuti kong ama. Isa-isa na naman tumulo ang kanyang mga luha. Napakasakit sa kanya ang katotohanang kamumuhian siya ng kanyang anak kapag nalamang isa siyang kriminal at ang mismong ina nito ang ginawa niya ng masama. No, you are innocent until proven guilty. Hindi ibig sabihin na sumuko ka, ikaw talaga may sala. Ilalaban natin ang kaso kung yun ang gusto mo.
Hindi natin aalisin ang chance ng frame-up, blackmail and setup. Maari yun. Biing sambit ni Quatro. Pero guilty akong ginawa ko yun. Bulong niya. Palakas na palakas ang pag-iyak ng kanyang ina. Inaalo naman ito ng mga kapatid. Wala akong karapatang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko maalala eksakto nangyari pero alam ko ako ang gumawa. Stop talking nonsense. Isipin mo si Mom. Hindi lang ikaw nahihirapan dito. Humugot ng malalim na hininga sa segundo. I'm sorry. Naintindihan namin ang desisyon mo pero sana intindihin mo rin na hindi lang kami basta manonood at pagmamasta ng paghihirap mo dito sa kulungan. Kinausap ni Quatro ang pulis na nakabantay. Ilang sandali lang ibinuksan nito ang selda at pinalabas siya. Nagtungo sila sa isang kwarto. Tahimik lang siyang nakasunod sa mga kapatid. Ang ina hindi humihiwalay sa kanya. Nakayakap. It's inappropriate to talk important matters outside. Ani Quatro. Pinaupo nila ang ina sa silya. Sila'y nakatayo lang. Sumandal siya sa pinto. Nasa isip niya kung anong ginagawa ngayon ni Annalyn. Kung kumusta na ang baby nila. Nagkaroon na ba ito ng morning sickness? Ilalaban natin ang kaso. You need to cooperate, Pito. Kapag na-approve ang gagawin kompetisyon for bail, ay magkakaroon tayo ng oras para kumalap ng mga ebidensya at mas pagaanin ang sentansya kung sakali mang magbabago ang desisyon na guilty ka. Gagawin natin ang lahat para hindi maging reklusyon perpetua ang hatol kung sakali man. Pero kung may papanalo natin ang kaso, mas mabuti. Nagangat siya ng tingin at tiningnan ng masama ang nakatatandang kapatid. Yan ang wag na wag mong gagawin. Gugustuhin ko pang makulong habang buhay ka sa baliktarin ng sitwasyon at palabasin na wala akong kasalanan. Masasaktan si Annalyn. Natahimik ang lahat. Napatiimbagang ang iba niyang kapatid at ang iba'y nagkuyom ng kamao. Alam niyang hindi sang-ayon ang mga ito sa gusto niya. Kayang-kaya nilang baliktarin ang sitwasyon kung gugustuhin nila. May kakayahan sila pero hindi niya yun gagamitin laban sa babaeng mahal niya, gayong totoong may kasalanan siya. Umalis siya sa pagkakasandal sa pinto. Gusto na niyang bumalik sa selda. Siguro'y dapat na niyang sanayin ang sarili doon dahil alam niyang matagal-tagal siyang mamamalagi sa ganitong lugar. Ilaban natin ang kaso kung gusto niyo pero kung ano man ang kalalabasan ay huwag niyong babaliktarin. Anya. Tumango si Quatro. Lumapit sa kanya ang ina't ikinulong ang kanyang mukha sa mga palad nito. Namamaga ang mga mata nito kakaiyak at alam niyang siya rin. Kakausapin ko si Annalyn. Agad siyang umiling. Huwag na, Mom. Hinawakan niya ang kabay nito at hinalikan. Huwag kayong magalit sa kanya. Wala siyang kasalanan. Bantayan niyo siya para sa akin. Ayokong mapahamak siya. Naluluha na naman ito ngunit mabilis niyang pinunasan ang mga mata nito. Sorry po, Mom, sa dami ng problemang binibigay ko. Umiling-iling ito. Wala kang kasalanan, anak. Wala. Nandito lagi si Mommy. Mahigpit siya nitong niyakap. Ilang minuto itong nakayakap nang magpasya siyang bumalik na sa selda. Pagbukas ng pinto ay para siyang nastatwa sa kinatatayuan. Nagkasalubong ang kanilang tingin ni Annalyn. Napakurap-kurap siya. Para ramdam niya ang may anghel na tumabi sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Annalyn! Akbang lalapitan niya ito pero natigilan siya dahil sa madiinahawak ni Quatro sa balikat niya upang pigilan siya. Umaling siya sa kapatid. Inilingan siya nito. Napatingin siya sa pulis na kausap ni Annalyn. Pilit naman itong umiti at nag-iwas ng tingin sa kanya. Parang tinapakan ng kanyang puso dahil sa malamig at mailap nitong mga mata. Parang hindi siya dito kilala. May kasama itong babaeng nakasuot ng formal suit. Halatang isa itong attorney. Talagang desidido ito sa pagsampa sa kanya ng kaso. Kahit alam niya makasalanan siya, nawawasak pa rin ang kanyang puso sa sitwasyon nila. Hindi na sila mag-fiancé. Katotohanan pumipigil sa kanyang paghinga. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Annalyn pagkalabas sa comfort suite. Katatapos lang niyang magbigay ng initial account. Matamlay na matamlay siyang bumangon kanina at nagbihis para pumunta sa police station kung saan niya inireport ang kaso. Kasama niya si Attorney Alagron. Nakayuko siya habang panay ang paliwanag ng dedicated officer na naka-assign sa investigation ng kanyang kaso. Napangat ang kanyang tingin dahil sa pagbukas ng pinto na isa pang silid katabi ng comfort suite. Nalaka ang mga mata niya nang magkasalubong ang tingin nila ni Siete.
Parang hinigop lahat ng lakas niya at kung hindi siya nakakapit kay Atty. Alegron, siguradong babagsak siya. Sa lahat ng tao sa presinto, hindi niya akalaing magkakasalubong sila. Narinig niya ang pagpilipit sa kanyang puso nang makita ang nakakaawang ayos nito. Ang suot nito mula nung araw ay yun pa rin hanggang ngayon. Nagsisimula na rin tumubo ang buhok sa panga at sa pagitan ng labi at ilong. Naiiyak siya. Hindi niya natagalan ang pagtingin dito. Umiwas siya at nagpanggap na nakikinig sa paliwanag ng officer. Ramdam niya ang tingin ng mga kapatid nito sa kanya. Sobra siyang nahihiya sa pamilya nito. Gusto niyang tumakbo at magtago. Ang kaba, sa durog na durog niyang puso ay walang ampat. Wala sa sariling napahaplo siya sa kanyang tiyan. Doon siya kumukuha ng lakas. Mangiyak-ngiyak siyang tumingala kay Atty. Alegron. Tahimik siyang nagpasalamat nang makuha nito ang nais niyang sabihin. Alam niyang nakita din niya ang pamilya Miller. "Excuses, Officer Kadar. My client is not feeling well. We have to go. Just contact me when you have an update." Malumanay na sambit ni attorney. Tumango naman ang officer at pumayag na makaalis na sila, ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay naramdaman niya ang mainit na paghawak sa kanyang pulso. "Masama ang pakiramdam mo?" Hindi siya nakagalaw. Pati paghinga niya ay napigil niya na mapagtanto na si Siete iyon. Nag-aalala nitong hinipo ang kanyang noo at leeg. Nakawala ito sa pagpigil ni Quatro na hindi siya lapitan. Napasinghap siya. Automatiko ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya inaasahan na ganito magiging reaksyon nito sa kabila ng nakakapanlumong lagay nito. "Nahihilo ka? Bakit ka pumunta dito kung hindi mabuti ang pakiramdam mo?" Aligaga ito. Bigla niyang namiss ang fiancé niya na kahit hakbang niya ay halos bilangin at bantayan sa takot na madula siya. Bigla niyang namiss ang Siete niya na kung alagaan siya ay para siyang mamahaling vase na hindi pwedeng mabasag.